Ang pagkikita sa hinaharap ay isang magiliw na kanta ng pag-ibig na lumalampas sa mga hangganan ng oras. Ito ay isang paglalakbay hindi lamang ng pag-ibig, kundi pati na rin ng pagpili, pagsasakripisyo, at mga salitang hindi nasabi. Sa universo ay mayroong hindi mabilang na mga puwang na katulad ng mundo at nagkakasama tayo. Si King Kong ay isang taong may kakayahang maglakbay sa oras, ngunit sa huling paglalakbay niya ay hindi niya sinasadyang nawala ang core ng enerhiya. Batay sa natitirang signal ng core ng enerhiya, ito ay nasa espasyong ito at nanatili siya dito upang hanapin ito. Si Iran, isang clumsy na estudyante sa music school, ay natapakan ang isang bote ng tubig at napunit ang damit ni King Kong. Inilahad niya ang kanyang kamay at inakala ni Iran na tutulungan siya nitong tumayo, ngunit ang totoo ay gusto lamang niyang bawiin ang napunit niyang piraso ng damit. Sa oras ng pagsusulit, habang nanonood ang guro sa mga estudyante sa likod ng isang pahayagan, si Iran ang unang nagpasa ng kanyang papel. Lumabas siya ng silid-aralan ng may kumpiyansa at inakala na kapag nakuha niya ang kanyang marka, bibigyan siya ng guro ng red envelope at paliligiran siya ng kanyang mga kaklase dahil sa paghanga. Si King Kong ay tumugtog ng piano at malinaw na naaalala na napunit ang kanyang damit, ngunit ang eksenang iyon ay nabago kung saan nagkasalubong ang dalawa ng walang nangyaring problema. Nang buksan niya ang kanyang aparador, nakita niyang hindi sira ang damit at nagtaka si King Kong kung sino ang nagbago sa nakaraan. Habang naglalakad si Iran, nabangga siya kaya nagliparan ang kanyang mga dokumento at siya ay nahulog kay King Kong. Pagkatapos, lumiwanag ang kanyang kamay at bumalik siyang muli sa classroom. Pagkapasok niya, sinabi ng guro na nandaya siya sa pagsusulit dahil paano raw siya nakakuha ng perpektong marka. Sa huling tanong pa, binigyan pa niya ito ng dalawang sagot. Pagkatapos ay inutusan siya ng guro na gumawa ng isang kanta at kailangan itong maipasa sa loob ng 3 araw, na nagulat sa kanya. Pagbalik sa kanyang kwarto, gumawa si Iran ng kakaibang musika na inakala niya ay para ipaghiganti ang guro. Ngunit sa sarili niya, naramdaman niya na ito ay interesante. Nang buksan niya ang bintana, nakita niya si King Kong na nakatayo at nanonood sa kanya ng maigi. Naisip niya, may kinalaman kaya ang core ng enerhiya sa kanya? Samantala, naisip niya, magulo ba ang buhok ko kaya nakatingin siya? Nang ipasa niya ang kanyang trabaho sa guro, bumalik si Iran na may malungkot na mukha dahil pinagalitan siya ng guro, kaya inaliw siya ng kanyang best friend. Sinabi ng kaibigan niya na maganda sana kung makakaya niyang maglakbay sa oras tulad ng sa mga pelikula na nagpatango sa kanya. Pumunta si Iran sa isang sulok upang subukang i-activate ang liwanag sa kanyang kamay upang makapaglakbay sa oras. Bumigkas siya ng maraming walang kwentang orasyon na naisip niya, ngunit wala itong nagtagumpay. Naalala ni Iran na noong huli siyang naglakbay sa oras ay may kinalaman sa tubig, kaya sinubukan niyang gumamit ng tubig sa pagkakataong ito. Ginawaran niya ang kanyang mga kamay at winisikan ang kanyang mukha ng tubig, ngunit walang epekto, kaya naisip niya na kailangang mabasa ang buong katawan niya. Humanap siya ng isang lawa upang tumalon, ngunit walang nangyari at sinaktan lang niya ang kanyang sarili. Umuwi si Iran at nakita si King Kong na nagjo-jogging. Nang makita niyang basa siya, ibinigay niya ang kanyang damit kay Iran at umalis, na ikinagulat niya. Si King Kong ay nasa loob ng isang high-tech na silid at tiningnan ang mga larawan na naalala na sa bawat pagkakataong makita niya si Iran, palagi itong mukhang tanga. Ang mini-robot ay lumipad upang tulungan siyang kunin ang core ng enerhiya, habang naisip niya kung paano siya makakalapit kay Iran. Sa kanyang pagbabalik sa kwarto, tinitigan ni Iran ang damit nang makita siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Guanling, na nang-asar at nagtanong kung kanino iyon. Nang sabihin ni Iran na kay King Kong iyon, nagulat si Guanling dahil kilala itong malamig na tao. Tinuruan siya ni Guanling ng mga paraan upang makalapit dito. Sa simula ay sinabi ni Iran na hindi niya kailangan, ngunit kalaunan ay tinanong din niya si Guanling tungkol sa plano. Sinabi niya na unang-una ay kailangan niyang isauli ang damit, pagkatapos ay maging magkaibigan online upang mas magkausap sila, pagkatapos ay mag-post ng kanyang mga larawan upang ipakita ang kanyang pagiging kaakit-akit. At sa huli ay makipag-date. Nang marinig iyon ni Iran, agad siyang nag-imagine at napangiti sa sarili, ngunit bigla siyang nagising at sinabing, ang bilis naman, hindi pwede. Nagbukas ang dalawa ng kanilang mga telepono at nakita ang post ng kanilang kaklase na si Bai Jianyu na gusto niyang kumain ng prutas, at pagkatapos ay may kumatok na may dalang prutas para sa kanya, kaya nagmaganda siya. Hinahanap ni Iran si King Kong para isauli ang kanyang jacket at bilang pasasalamat ay inanyayahan niya ito na sumali sa Summer Run ayon sa payo ni Guanling, ngunit kinuha lamang nito ang tiket at nagmamadaling umalis nang hindi sumasagot. Biglang lumiwanag ang kanyang kamay, na naginip si King Kong na biglang nawala si Iran at ang mga tanawin ay nawala rin, pagkatapos ay tumakbo siya sa liwanag at nagising. Nasa harap niya ang guro na sumigaw sa kanya na umalis sa klase, na nagpagulat sa lahat. Pagbalik sa kwarto, nagreklamo si Iran tungkol sa guro, ngunit si Bai Jianyu ay hindi nagbigay pansin at nagpakita lamang ng paghamak sa taong gusto ni Iran. Pumasok si Guanling sa kwarto na may kakaibang ugali at nang lumaon ay nalaman na gusto din niyang umibig. Sinabi ni Iran na nakalimutan niyang hingin ang kontak ni King Kong, kaya ibinukod ni Guanling ang isang piraso ng papel na gusto ni King Kong na ibigay kay Iran. Ngunit para makuha ito, kailangan niyang bigyan ng suhol si Guanling ng pagkain, kaya ibinigay ni Iran ang kanyang bag ng biskwit sa kanya. Alas 3 ng hapon, nagkita ang dalawa sa basketball court. Agad na tinanong ni Iran kung pwede silang maging
naging magkaibigan online para magkausap. Ngunit sinabi niya na wala siyang account dahil wala siyang mga kaibigan. Nang tanungin niya ang tungkol sa kanyang pamilya, sinabi niyang ang kanyang mga magulang ay hindi nakatira sa mundong ito na naging dahilan ng maling akala ni Iran. Pagkatapos nito, hindi na siya nagtanong pa at diretsong kinuha ang telepono ni King Kong upang magdagdag sa kanya bilang kaibigan. Pagkatapos ay ibinalik ito sa kanya at tinanong kung sasama siya sa Summer Run. Pumayag si King Kong na sumama sa Summer Run kasama si Iran sa susunod na weekend na ikinatuwa niya. Pagbalik sa kanyang kwarto, napangiti siya sa sarili na ikinagulat ni Guanling at tinanong siya. Sumagot si Iran na pumayag si King Kong na maging best friend niya. Akala ni Guanling ay nagtagumpay siya sa panunuyo, kaya dali-daling ipinaliwanag ni Iran na pumayag lang ito na sumama sa Summer Run. Pagkatapos ay sinabi ni Iran ang kanyang hula na si King Kong ay isang ulila, kaya inasar siya ni Guanling na kailangan niya itong mahalin ng husto. Samantala, naisip ni King Kong na ang mga pagbabago sa nakaraan ay maaaring dahil sa kanilang pisikal na pagkakadikit ni Iran at ang core ng enerhiya ay maaaring nasa babae na iyon. Biglang dumating ang pamilya ni Guanling sa dormitoryo upang kunin ang kanyang mga gamit at sinabing hindi maganda ang pakiramdam ni Lingling, kaya binigyan siya ng paaralan ng pahinga na hindi naintindihan ni Iran. Tinanong niya si Guanling, ngunit hindi ito sumagot at patuloy lamang na umiyak. Matapos umalis ang dalawa, nalaman ni Iran mula kay Bai Jianyu na naloko si Guanling sa pag-ibig. Sinisi ni Iran ang kanyang sarili dahil sa pagiging masyadong abala sa mga usapin ni King Kong at hindi nagtanong tungkol kay Guanling. Nang marinig ni Iran ang pangalan ng lalaking nagpasakit sa kanyang best friend, agad siyang humanap ng paraan upang bumalik sa nakaraan upang ilantad ang kanyang tunay na pagkatao. Muli niyang ginawa ang pagwisik ng tubig sa kanyang katawan na alam niyang hindi magtatagumpay. Pagkatapos ay pumunta siya sa mga lugar kung saan dati siyang naglakbay sa oras at ginawa ang parehong mga kilos, ngunit wala pa rin nangyari. Sa huli, patuloy siyang naglakad habang itinataas ang kanyang kamay. Kung saan man lumiwanag ang kanyang kamay ay doon siya pupunta, at sa huli ay umakyat siya sa rooftop. Si King Kong ay nasa loob ng isang high-tech na silid at iniulat ng robot na malapit na ang core ng enerhiya, kaya lumabas siya upang suriin at tama nga, si Iran nga iyon. Dahil patuloy na nakatingin sa kanyang kamay habang naglalakad, nadapa si Iran, kaya dali-daling lumapit si King Kong upang tulungan siya. Nang magdikit ang kanilang mga katawan, naglakbay sa oras si Iran pabalik sa nakaraan. Nang walang pag-aalinlangan, nagmamadali siyang pumunta sa basketball court upang kunan ng video ang eksena kung saan nag-aaway ang dalawang babaeng estudyante. Ito ay dahil sa lalaking gusto ni Guanling at para malaman niya na maraming mahal ang taong iyon, ngunit hindi naniwala si Guanling sa kanya. Inakala niya na ito ay isang pag-aalinlangan at gusto niyang linawin ito na nagpawala sa salita ni Iran. Nakilala na ni King Kong ang bagay na kailangan niya na nasa katawan ni Iran at sumama sa kanya pabalik sa nakaraan, ngunit hindi niya dapat hawakan ang babae kaya hindi rin siya napigilan ng kanyang mga salita. Napansin din ni Iran na may kakaiba kay King Kong. Si Iran ay nasa loob ng kwarto at matagal na naghintay kay Guanling na hindi pa rin bumabalik. Nakakuha siya ng mensahe mula kay King Kong na nagsasabing bumaba siya sa ibaba dahil may kailangan siyang sabihin. Sinagot niya na bababa siya kaagad, ngunit nagbago ang kanyang isip at sinabing abala siya. Masayang pumasok si Guanling sa kwarto, suot ang pulang scarf sa kabila ng mainit na panahon. Nang tanungin siya ni Iran, sinabi niya na si Fang Lin ang naghabi at nagbigay sa kanya nito. Paliwanag din sa insidente ng dalawang babae na isang maling akala lamang dahil pareho nilang gusto si Fang Lin, ang taong gusto ni Guanling. Sinubukan ni Iran na payuhan siyang magising, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Pumasok si Bai Jianyu at inilantad na ang scarf ay binili lamang at malamang na si Guanling na ang ika-6 na taong nabigyan nito at kung hindi siya naniniwala, tingnan niya sa internet. Nang hanapin ni Iran sa internet, nalaman niyang tama ang sinabi ni Bai Jianyu na ikinabigla ni Guanling. Pagkatapos ay nagalit siya dahil naloko siya, kaya itinapon niya ang scarf at umalis. Tinawagan ni Iran si King Kong na nasa ibaba upang pigilan si Guanling. Nang makarating siya sa ibaba, nakita niyang walang malay si Guanling sa upuan. Akala niya ay si Tan Evenyu ang nagpabagsak kay Lingling, pero siya pala mismo ang nagpabangga sa sarili at nahimatay. Sinabihan ni Disney si Tan Events na bantayan si Idan napapalapit habang ihatid niya si Guanling sa kanyang silid. Pagbaba niya para hanapin si Tan Event, kinila siya nito sa isang sulok at sa pagkakataong ito, nang magtagpo sila, hindi na sila nag-time travel. Sinabi ng system sa kanya na masyado na niyang ginamit ang paraang iyon, kaya na-lock ito, at ngayon kailangan niyang halikan siya ng higit sa 3 segundo para makapag-time travel. Aatras na sana si Tan Events para halikan si Disney nang tumakas ito para habulin si Idan. Habang papalapit siya sa kanilang dalawa, hinila niya si Disney at ipinilit sa pader para maghanda sa paghalik, pero tumakbo ito palayo, kaya sa halip ay hinalikan niya ang pader. Hinabol nila ang isa sa isang lugar pagkatapos ay hiningi ni Disney ang tulong ni Tan Evenyu upang paalisin si Camira upang matulungan siyang subaybayan ito. Sinundan ni Tan Evenyu si Ilan sa loob ng biglang may isang tao na nasa entablado at tumatawag ng pangalan. Sa kabutihang palad, patuloy na tinawag ang isang tao, ngunit walang sumasagot kaya nagpanggap na lang siya na siya ang taong iyon. Pinuri siya ng guro na gwapo raw siya at siguradong maraming babae ang naghahabol sa kanya, ngunit bakit pumunta siya sa klase ng emosyonal na manipulasyon na parang may problema sa kanyang isip. Umupo si Ivan Fedeki sa tabi niya at inamin na 2 buwan na siyang nag-aaral doon at marami na siyang mga babaeng napaibig. Narinig din ni Disney ang lahat sa telepono. Nakita niya ang isang taong huling dumating sa klase na iyon at akmang bubuksan ang pinto. Siguradong siya ang pinagpapanggap ni Tan Events, kaya mabilis siyang tumakbo para pigilan siya at sinabing siya ang taong namamahala sa pagpaparehistro para sa klase. At ang klase ngayon ay pinalitan ng schedule, kaya kailangan niyang bumalik. Nagtagumpay siyang linlangin ang taong iyon at nakatakas mula sa
sa isang kalamidad. Nagpaalam na sila ngunit bumalik pa rin ang lalaki at humingi ng contact information ni Disney na ikinabahala niya kaya nagdahilan siya na low battery ang kanyang telepono. Nag-set up sila ng petsa para magkita kinabukasan sa klase at magdagdag bilang kaibigan pagkatapos, kaya sa huli ay umalis na rin ang lalaki. Narinig ni Disney na kailangan nilang kolektahin ang mga telepono kaya napilitan siyang tapusin ang tawag at maghintay kay Tan Eden sa labas. Lumabas siya at sinabi sa kanya na nagtuturo sila kung paano umibig sa pinakamaikling panahon na ikinagalit ni Disney nang maisip niya na ginamit ni Eden ang kanyang kaibigan bilang eksperimento at sinipa ang hagdan. Humingi si Disney ng tulong kay Tan Eden at pumayag siya pagkatapos ay akmang hahalikan na sana siya ngunit yumuko siya dahil sa sakit ng paa at umalis. Kinabukasan, pinasuot ni Disney sa kanya ang isang kaswal na estilo na babagay sa klase at binigyan siya ng voice recorder. Ngunit sa araw na ito, parehong pumunta ang tunay at nagpapanggap na tao kaya nang tawagin ang pangalan, pareho silang sumagot at nahuli sila. Dahil si Tan Evenview ay naroroon nakahapon, ang isa pa ay itinuring na impostor at pinalabas, at pagkatapos ay nakita ulit ng lalaki si Disney sa labas ng pinto. Dahil dito, napangiti siya ng nahihiya at kumaway, ngunit hindi na siya pinansin ng lalaki at galit na umalis para magulat sa pulisya na naloko siya ng pera sa klase na iyon. Dumating ang pulisya at inaresto ang mga tao sa klase, ngunit hindi nila inaresto si Tan Edens dahil nagbigay siya ng ebidensya, ang voice recorder na ibinigay sa kanya ni Disney. Pinuri ni Disney si Tan Edens na napakahusay nito, ngunit sinabi niya na bobo siya dahil siya lang ang makakatulong sa kanya, hindi lahat ay ganoon. Hindi na kailangang mag-isip kaya nag-time travel ulit siya. Nagising si Disney na nakangiti ng mag-isa dahil hinalikan siya ni Tan Edens. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pakiramdam ng paghalik at naisip niyang gusto siya nito. Lumingon si Disney para tanungin si Quan Ling kung nakita niya si Eden kamakailan, ngunit kumunot ang noo nito at sinabi sa kanya na huwag nang banggitin pa ang lalaki. Noong una, may isang babae na naloko ng pera at pag-ibig kaya nag-logout siya, kaya isipin na lang na bulag ako noon. Nang marinig ito ni Disney, nalito siya kung bakit may nag-logout. Nagbago ba ang nakaraan dahil sa pag-time travel niya? Dahil kay Tan Eden, inabisuhan ng robot sa kanya na na-unlock na ang function ng time travel, ngunit may masamang balita dahil binago ng batang babae ang nakaraan. Para maging parusa bago siya bumalik, kailangan niyang bawiin ang core ng enerhiya. Kung mabigo siya, mawawala siya. Si Tan Evenvi at si Gisnhin ay nagcamping para sa tag-init, ngunit sa isip niya ay kung paano niya mababawi ang core ng enerhiya na nasa kanya. Sinubukan ni Gisnhin na makipag-usap sa kanya, ngunit hindi niya magawa. Gusto niyang umupo sa tabi niya, ngunit umiiwas siya, at pagkatapos ay may umupo sa pagitan nila, kaya hindi rin sila nakapagsalita. Naisip ni Gisnhin na ang reaksyon na iyon ay dahil sa nahihiya siya pagkatapos maghalikan, habang iniisip lang niya kung paano mababawi ang kanyang gamit. Sa gabi sa camping site, patuloy siyang nakatingin kay Gisnhin at tinanong siya kung mainit ba siya para hubarin ang kanyang jacket. Ngunit sinabi niya na hindi at masyadong malamig sa kagubatan kaya hindi niya kailangang hubarin. Naisip ni Gisnhin na nag-aalala sa kanya si Tan Events. Ngunit sa katunayan ay sinisiyasat lang niya kung nasaan ang core ng enerhiya. Ngunit dahil sa suot niyang napakahabang damit, hindi niya ito makita. Inaya ni Tan Events si Gisnhin na maglakad-lakad. Dahil sa kakulangan sa oras, sinabi ni Tan Events kay Gisnhin na ipikit ang kanyang mga mata at ilabas ang kanyang kamay. Pagkatapos ay sinuri niya ang pulso niya. Naisip ni Gisnhin na bibigyan siya ni Tan Events ng bracelet, ngunit nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya na nahuli niya ang isang alitaptap at ibinigay sa kanya na ikinatuwa niya at naisip niyang napakaromantiko nito. Naglabas din si Gisnhin ng regalo para ibigay at pagkatapos ay umamin siya kay Tan Edens, ngunit tinanggihan siya nito dahil wala siyang balak na makipagrelasyon sa kanya. Tinanong ni Gisnhin kung bakit tinulungan niya siya, hinalikan siya, at binigyan pa siya ng alitaptap. Hindi ba ibig sabihin ay gusto niya siya? Ngunit sumagot si Tan Edens na sa tingin niya ay hindi iyon pagmamahal. Pagkatapos ay sinisi ni Gisnhin ang sarili sa pagiging masyadong emosyonal at itinapon ang regalo sa sahig. Hindi na niya ibinigay at malungkot na umalis. Lumitaw ang system robot at tinanong siya kung bakit niya sinaktan ang damdamin ito. Habulin mo siya para mabawi ang core ng enerhiya, kung hindi ay manghihina ka at mawawala. Dinampot ni Tan Evengo ang regalo ni Gisnhin at nagtaka kung bakit siya nakaramdam ng sakit. Kinabukasan pagdating sa klase, nakita ni Gisnhin ang mukha ni Tan Events, kaya hinila niya si Quan Lin sa malayong lugar para iwasan siya, ngunit hindi siya naintindihan ng lalaki at dinala ang kanyang mga libro at lumipat para umupo malapit sa kanila. Akmang hihilain na sana ni Gisnhin ang kanyang kaibigan sa ibang lugar nang pumasok ang guro at pinatahimik ang klase kaya hindi na sila makagalaw. Inanunsyo ng guro na may gaganaping music festival kaya dapat magtulungan ang mga mag-aaral sa klase. Biglang tumayo si Tan Eden at sinabing gusto niyang maging kagrupo ni Gisnhin. Tumayo siya para tumanggi ngunit sinabi ni Tim na gusto niyang maging kagrupo ni Tan Edens na nagpabago sa isip ni Gisnhin na sumali. Sa gabi sa music room, ibinigay ni Tan Events kay Gisnhin ang music sheet na isinulat niya ngunit ipinukpok niya ito sa mesa at sinabing marunong siyang magsulat at hindi niya kailangan ang sa kanya. Nang umalis si Gisnhin, nahilo si Tan Events dahil unti-unting bumababa ang kanyang enerhiya, 70% na lang ang natitira. Narinig ni Gisnhin ang tunog ng piano, kaya pumasok siya sa silid kung saan tumutugtog si Tim E. Tumayo ito at tinanong si Gisnhin kung ano ang palagay niya sa bagong kanta ng grupo nila. Humingi siya ng opinyon na ikinagulat ni Gisnhin nang malaman na nasa iisang grupo siya kasama si Tim at Dan Edens nang hindi niya alam. Umalis si Gisnhin at nagtungo sa ibang silid para magsulat ng kanta, ngunit wala siyang maisip kaya sa galit ay ginusot niya ang papel at itinapon at sa sandaling iyon ay pumasok si
Tan Eden. Galit na sinabi ni Disney, hindi ba Ki ikaw ang magaling na kapartner ni Gihe Tim? Bakit ka naririto at hindi hinahanap siyang? Sumagot si Tan Eden, sino ang kapartner niya? Sinabi ni Disney na ginawa niya ang lahat para umasa ang mga tao sa kanya. Ngunit nang tanungin siya ni Tan Eden kung galit ba siya, tumalikod siya at sinabing, sino ang nag-aalala? Sa tingin lang niya ay masama siyang tao at nakita niya ang lahat ng ginawa nilang dalawa. Pareho silang lalaki at babae sa iisang silid. Ngunit sinabi ni Tan Eden na normal lang iyon dahil magkaibigan lang sila. At sa kasalukuyan, hindi ba Ki magkasama rin kayo na ikinabigla ni Disney at sinuntok siya. Ngunit umiwas siya, kaya lumingon siya at sinabing tiyanam siya at umalis. Si Tan Evenview ay hindi naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng tiyanam kaya ipinaliwanag ng system robot na ang tiyanam ay mga taong hangal na parang kahoy na tulad niya at inabisuhan siya na 50% na lang ang natitira. Enerhiya niya. Naalala ni Tan Events na maraming beses na siyang ginawa itong magalit. Paano niya mababawi ang core ng enerhiya? Ikinuwento ni Disney na ibinigay ni Tan Events kay Gihe Tim ang lyrics ng kanta na ikinatakbo nito sa kanya para magyabang na ikinainis niya. Nang marinig ito ni Quan Lin, sinabi niya na si Tan Evenlu ay isang malamig na tao at hindi tulad ng iniisip ni Disney. Si Tan Events naman ay nag-aral ng mga paraan upang mapasaya si Disney. Nagtaka siya kung bakit ang music sheet na isinulat niya para kay Disney ay nasa kamay ni Gihe Tim. Pagkatapos ng investigasyon, nalaman niya na nang siya ay makatulog habang nagsusulat. Pumasok ang babae sa music room para kunin ito at nakita siya ni Disney sa bintana, kaya nagkamali siya ng akala. Sa araw ng awarding, tinawag ang pangalan ni Gihe Tim at mayabang siyang naglakad sa harap ni Disney upang kunin ang award habang nagsasalita sa entablado. Biglang tumama ang ilaw sa kanya at tumunog ang isang audio recording ng pag-uusap ni Gihe Tim at Dan Events na nagpapakita na ang gawaing iyon ay sa kanya at ang babae ay isang plagiarist. Nagnakaw para manalo ng award. Pagkatapos ay itinuro siya ng lahat at sinabing magnanakaw siya kaya hindi niya alam kung saan siya magtatago at tumakas. Naisip ni Disney na ang lahat ay kasalanan niya. Tumingin siya kay Dan Events at itinaas nito ang voice recorder at kinawayan siya na ikinaintindi niya na mali ang paghusga niya sa kanya. Ngunit hindi pa rin ito nabayaran ang sakit na idinulot niya sa kanya. Nagpakita ang system Zobot upang batiin si Tan Events dahil napatawad na siya ni Disney pagkatapos ay hinimok siya nito na kunin kaagad ang energy core dahil malapit na itong maubos. Hindi na kayang hawakan ni Zobot ang sitwasyon kaya kailangan niyang humanap ng sarili niyang paraan. Nag-text si Tan Events para magkita sila at mayroon siyang sasabihin. Sumang-ayon si Disney. Nakipagkita si Tan Events sa kanya para humingi ng paumanhin sa pagiging dahilan ng pagkawala ng karapatan niya sa paligsahan. Kusang loob na humingi ng paumanhin si Tan Events tungkol sa insidente kay Gihe Tim na nagpawalang paniwala kay Disney. Inamin din niya na mali ang pagturing niya sa kanya. Dahil kailangan ng sinseridad sa paghingi ng paumanhin, nagdala siya ng regalo para kay Disney umaasa na tatanggapin niya ito, na ikinatuwa niya hanggang sa inilabas niya ang isang bungkos ng bulaklak ng krisantemo. Pumatay ang kanyang ngiti at lahat ay tumingin sa kanilang dalawa at tumawa. Nang malaman niyang ito ang unang pagkakataon na nagbigay siya ng sariwang bulaklak sa ibang tao, pinagalitan niya siya, sinabing sinungaling at umalis. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang ay bumalik siya upang kunin ang bulaklak dahil regalo pa rin ito. Siya naman, pagkatapos ipaliwanag ng Zobot system na ang mga krisantemo ay para sa mga patay, saka lamang niya naintindihan at nalaman na muli siyang nagkamali at nagpagalit sa kanya. Pagkatapos noon, patuloy na sinundan ni Tan Event si Disney. Sinabi niya sa kanya na huwag na siyang sundan pa. Sinusundan pa rin niya, ngunit walang sinasabi na nagpagalit sa kanya at nagpaalis sa kanya. Si Tan Events naman ay naramdaman na talagang hindi komportable ang ganitong sitwasyon. Nagpadala siya ng almusal na may mensahe para kay Disney, ngunit nakita niya mula sa labas ng pinto na ibinigay niya ito sa ibang kaklase. Nahuli siyang nakatayo doon kaya umalis siya. Nag-text si Tan Event at tinanong si Disney kung pupunta siya sa basketball court mamaya, ngunit tumanggi siya. Sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa practice room, kaya pinuri siya ni Tan Eden sa kanyang kakaibang estilo ng musika na nagpahula sa kanya na kinukutya siya nito. Dahil lahat ay nagsasabing masama ang kanyang mga komposisyon at ayaw nila itong pakinggan, hindi na niya pinansin ang mensahe. Kinokontrol ni Tan Eden ang isang drone na may kasamang rosas at isang papel na hugis puso papunta sa pintuan ni Disney, ngunit isinara niya ang pinto at tumalikod, kaya muli siyang nabigo. Si Gihe Tim naman, kahit saan siya magpunta ay tinuturo na siya. Pagkatapos siyang murahin, nilagyan pa ng mga insulto at paninirang puri ang pinto ng kanyang silid. Nag-text siya sa kanyang mga kaibigan, ngunit hindi siya makakuha ng sagot dahil na-block na siya ng mga ito. Sinundan ni Tan Event si Disney malapit sa female dormitoryo hanggang sa pinaalalahanan siya nito bago siya umalis. Hinabol ni Gihe Tim si Tan Event. Minura siya at sinabing naglakas loob siyang bitagin at ipahiya siya at tinanong kung dahil ba ito kay Disney. Sinabi niya na gumawa lang siya ng dahilan na nagpagalit sa kanya at nagtulak sa kanya na maghiganti sa kanilang dalawa. Dahil sa matinding pagkadispera siya, nag-post si Disney na sa susunod na buhay, gusto niyang maging isang lalaki. Naunawaan ito ni Tan Events, kaya agad siyang pumunta sa tindahan upang bumili ng mga bagay para sa kanya. Dahil hindi siya maaaring pumasok sa female dormitory, tinawag niya ito upang kunin ang mga ito. Bumaba si Disney upang kunin ang mga bagay at bagamat tuwang-tuwa siya na ang isang log na tulad niya ay marunong gumawa ng ganitong bagay, sinabi niyang hindi niya kailangan ng kanyang pag-aalala. Na nagpahula sa kanya na muli siyang nabigo at hindi niya siya napasaya. Sa daan pabalik sa kanyang silid, narinig ni Disney ang ingay ng pag-aaway sa banyo, kaya sumilik siya at nakita si Gihe Tim na sinasampal at minamalas ng ibang mga estudyante. Sinasabing nagnakaw siya.
Nagkunwari si Jae-shin na bumati sa dormitory manager para makaalis ang mga nambubuli kay Gi-se-tim. Pagkatapos ay tumakbo siya papasok upang tingnan kung maayos lang ito. Hinawakan ni Gi-se-tim ang damit ni Jae-shin habang umiiyak at sinabing binubuli na siya ngayon ng buong paaralan. Nagpasalamat siya kay Jae-shin sa pagtulong ngunit sinabi nito na tutulungan din niya ang sinuman pagkatapos ay umalis siya. Pagkaalis ni Jae-shin, umiti si Gi-se-tim na nagpapakita ng kanyang masamang kalooban. Si Fan Events naman ay binalaan na kailangan niyang humanap ng paraan dahil 20% na lang ang natitirang lakas. Habang naglalakad, nakita ni Fan Events si Gi-se-tim na nakatayo kasama ng ilang iba pa. Pinag-uusapan nila ang kahilingan ni Gi-se-tim na talagang saktan siya para magmukhang totoo at sinabi niya na sa susunod kailangan niyang tandaan na tawagin silang muli para makipagtulungan. Kaya naintindihan na ni Fan Events ang lahat. Sa pagbabalik ni Jae-shin mula sa banyo, narinig niya si Gi-se-tim nakausap ang kanyang pamilya. Sinasabing pinipilit siya ng mga ito na magkaroon ng magandang performance. Hindi raw nila siya pinapansin, kaya siya ay kinamumuhian ng buong paaralan. Umiiyak siya at sinabing gusto na lang niyang mamatay. Pumasok si Jae-shin sa silid at kinomfort siya. Sinabing hindi naman sa ayaw niya siyang maging kaibigan, pero mahirap lang siyang kausapin. Mahirap din ang kanyang ugali. Tinanong ni Gi-se-tim si Jae-shin kung maaari niya siyang patawarin at pumayag si Jae-shin na kalimutan na ang nakaraan. Kinabukasan, magkasama sina Jae-shin at Gi-se-tim nang makita niya si Fan Events na papalapit, lumapit siya at hinawakan ang braso ni Jae-shin. Tinaasan ng kilay ni Fan Events si Gi-se-tim at pagkatapos ay tinawag si Jae-shin sa ibang lugar dahil mayroon siyang sasabihin. Sinabi ni Fan Events na hindi mabuting tao si Gi-se-tim at huwag siyang makipag-ugnayan sa kanya. Ngunit hindi nakinig si Jae-shin at tumalikod kaya napilitan si Fan Events na umamin na siya ay isang time traveler at ang kanyang pagbabago sa nakaraan ay nagdulot ng parusa sa kanya. Tinanong naman ni Jae-shin kung mayroon siyang motibo sa paglapit sa kanya. Mayroon na lang siyang 0% na enerhiya at walang oras para magpaliwanag kaya naisip ni Jae-shin na mas masama pa siya kaysa kay Gi-se-tim at umalis. Nakapagsabi pa si Fan Events ng ingat ka kay Gi-se-tim bago siya mawalan ng malay na ikinabahala ni Jae-shin kaya dali-dali siyang tumakbo at dinala siya sa ospital. Pinaabot ng doktor kung siya ay pamilya ng pasyente. Sinabi niyang kaklase lang siya at ulila si Fan Events kaya direct ang sinabi ng doktor sa kanya. Sinabi niya na sinuri nilang mabuti si Fan Events at bagamat malusog siya, mahina ang kanyang vital signs. Kung magigising siya ngayon, maayos ang problema, ngunit kung hindi, wala na siyang pag-asa. Sinisisi ni Jae-shin ang sarili dahil sa masamang pagtrato niya sa kanya. Kung mag-time travel siya ngayon, maililigtas ba niya siya o papatayin niya lang siya? Ano ang gagawin niya? Pagkabalik ni Gi-se-tim sa kanyang silid, narinig niya ang desisyon ni Jae-shin na mag-time travel at nalaman niyang mayroon siyang kakayahan na ito. Kaya hinabol niya siya upang makasama sa pag-time travel dahil gusto niyang makakuha ng gantimpala. Umatras si Jae-shin mula sa kanyang guro kaya hinabol siya nito at sinabihan na bumalik sa klase. Nang makita ito ni Gi-se-tim nagkunwari siyang may sakit upang madali ni Jae-shin at matagumpay silang nakalusot sa guro. Tinanong niya si Jae-shin kung totoo ba ang nakita niya na tinitingnan niya ang kanyang pulso at sinasabing gusto niyang mag-time travel. Ngunit sinabi niya na nagbibiro lang siya. Kinuha ni Gi-se-tim ang pulso ni Jae-shin, ngunit walang nangyari, kaya sinabi niyang uwi na lang muna siya sa dormitoryo. Pumunta naman si Jae-shin sa silid ni Fan Events. Hinawakan ang kanyang kamay upang mag-time travel, ngunit walang nangyari. Tinanong niya si Fan Events kung bakit niya sinabi na kapag hinawakan ang kanyang kamay ay mag-time travel siya, ngunit wala namang reaksyon na narinig ni Gi-se-tim sa labas. Ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay at pinilit si Jae-shin na hawakan ang kamay ni Fan Events, ngunit wala talagang nangyari. Tinulak ni Jae-shin si Gi-se-tim palabas, ngunit itinulak naman ni Gi-se-tim si Jae-shin pabalik, kaya siya ay natumba at nahalikan si Fan Events na nagpa-time travel sa kanya pabalik sa 3 araw na nakalipas. Tumakbo siya palabas upang tingnan kung ayos lang si Fan Events at nakita niyang maayos naman siya at ang lahat ng sinabi niya tungkol kay Gi-se-tim ay totoo. Nagpasya siyang huwag nang makipag-ugnayan kay Fan Events para hindi na siya makumatos. Dahil alam na ni Jae-shin ang hinaharap, dumiretso siya sa pintuan ng banyo upang panoorin silang mag-arte at pagkatapos ay gumawa siya ng ingay para malaman nila na nandoon siya. Sa kanyang pagdating, pinatapos niya si Gi-se-tim at kalmadong pumasok. Sinasabing naghugas lang siya ng kamay at maaari silang magpatuloy. Siya naman ay nagalit dahil kailangan pa rin niyang magbayad, ngunit hindi niya nakamit ang kanyang layunin. Sa gabi, patuloy niyang inabangan si Jae-shin upang umuwi sa silid para mag-arte ng pakikipag-usap sa pamilya sa telepono. Ngunit alam na ni Jae-shin ang lahat at mumiti lang. Nananatili si Jae-shin sa pintuan at hindi pumasok, kaya kinailangan ni Gi-se-tim na tumakbo palabas at pinuri siya ni Jae-shin na napakahusay niyang umarte at dapat siyang mag-aral ng acting sa halip na musika. Nagkunwari siyang hindi niya naiintindihan kaya kinuha ni Jae-shin ang kanyang telepono upang patunayan na hindi ito ang numero ng kanyang pamilya na nagpagalit kay Gi-se-tim kaya kinuha niya pabalik ang kanyang telepono at umalis. Lagi nang umiiwas si Jae-shin kay Fan Events. Kahit saan sila magkita, umiiwas siya, ngunit natagpuan pa rin siya, kaya gumawa siya ng dahilan upang umalis agad. Pagkatapos, pareho silang nasa library at sa pagkakataong ito, hindi na siya makaiwas, kaya nakipag-usap siya sa kanya. Hindi na niya napigilan ang kanyang luha at sinabi sa kanya ang lahat. Alam niyang siya ay isang time traveler at bawat time travel niya ay may mas mabigat na parusa, ngunit
Ngunit dahil kumatos siya, gusto niyang subukang bumalik sa nakaraan sa isang makasariling paraan. Talagang gusto niyang gumaling siya, basta gumaling lang siya. Naintindihan ni Tan Ivengo ang lahat. Tinawag siyang tanga at tumakbo upang halikan siya at dalhin siya pabalik sa nakaraan. Bumalik si Jason Hin at nakita pa rin si Tan Evans na walang malay, kaya tinawag niya ang doktor at pamilya at kinailangan niyang maghintay sa labas. Lumabas ang doktor at sinabi sa kanya na sa ngayon ay hindi pa siya magigising at may malaking posibilidad na maging isang vegetative state. Pinayuhan siya na madalas siyang kausapin dahil baka may mangyaring himala na nagpaglungkot kay Jason Hin. Malungkot si Jason Hin at hindi niya alam ang gagawin, habang si Tan Evans naman ay nasa isang maliit na espasyo. Inanunsyo ng sistema na ito ay isang parallel space na nagtatago ng kanyang kamalayan kapag naubos ang kanyang enerhiya. Makabalik, kailangang umabot sa 50% ang enerhiya at sa panahong iyon ay hindi siya makakawala dahil napakahirap sirain ang espasyong ito. Upang makakuha ng enerhiya, kailangan niyang kunin ang energy core na kinuha ng may-ari nito at ngayon ay 2% na lang ang kanyang enerhiya. Nakikipag-usap si Jason Hin sa kanya at pareho silang nagbabalik tanaw sa kanilang mga alaala. Nararamdaman ni Tan Evans na masaya siya sa tabi ni Jason Hin at siguro ay gusto na niya ito. 10 araw na si Jason Hin sa silid ospital niya, ngunit wala pa rin siyang malay kaya inabot niya ang kanyang kamay sa kanya. Sa sandaling iyon, ang frequency ng energy core at ang enerhiya ng time traveler ay magkatugma, kaya unti-unting bumalik ang kanyang enerhiya. Nakita ni Ixin ang pulso ni Han na kumikinang na parang tibok ng puso, kaya tumakbo siya upang tawagin ang doktor. Inanunsyo ng doktor na gising na ang pasyente at maaaring lumabas sa ospital pagkatapos ng ilang araw, na lubos na ikinatuwa niya. Sinubukan ni King Kong na bumaba sa kama, ngunit pinigilan siya ng nurse. Pagkatapos ay sinabi niya na mayroon siyang gustong sabihin kay Ixin. Ngunit patuloy na tinatanong ni Ixin ang iba pang mga bagay upang iwasan ito at pagkatapos ay humingi ng paalam dahil magaling na siya. Ayaw niyang saktan si King Kong kaya nagpasya siyang umalis. Hindi maintindihan ni King Kong kung bakit ganoon ang ginawa ni Ixin. Bagamat naisip ni Ixin na hindi na sila dapat magkita, lihim pa rin siyang nagdala ng pagkain para kay King Kong habang natutulog ito dahil sa takot na gutom ito at walang mag-aalaga sa kanya. Alam ni Tan Ivengo ang lahat pero nagkunwari siyang tulog hanggang sa umalis ito. Sa susunod na pagkakataon, nagdala na naman siya ng pagkain pero pinadala niya na sa nurse. Nakita ni Tan Evans na nakatayo siya sa labas ng pinto kaya tinawag niya ito papasok at sinabihan na subuan siya. Pagkatapos ay nag-aala bata pa na sinabing hipan din niya. Lihim na nagdala si Jason Hin ng mansanas para sa kanya at palihim na umalis pero alam niya na nasa likuran niya ito kaya tinawag niya ito pabalik para balatan siya ng mansanas. Nalaman ni Tan Evans na bumalik siya sa oras para iligtas siya kaya lalo pa siyang lumapit sa kanya. Sa halip na balatan ang mansanas, isinubo niya na lang ito sa bibig ni Tan Evans. Pagkaalis niya sa ospital, bumalik siya sa paaralan. Sumunod si Jason Hin pero nagpanatili siya ng distansya mula kay Tan Evans. Bumalik siya papunta kay Ixin at sinabi na gusto niya ito. Ngunit sinabi ni Ixin na hindi na niya ito gusto at umalis sa pag-aakalang iyon ang pinakamahusay. Pagkatapos, pumunta siya sa isang sulok, uminom ng murang beer at naintindihan kung ano ang pakiramdam ng sakit ng puso. Isang binata ang lumapit at nakipag-usap sa kanya. Ang pangalan niya ay Jiang Yan, ang parehong lalaki na pinagpanggap ni King Kong sa klase. Nag-usat sila ni Ixin at nalaman na hindi masama ang isa't iisa dahil nag-espiya lang siya noong una. Nagtanong si Jiang Yan, naghiwalay na kayo? Sumagot si Ixin na magkaibigan lang sila, ngunit kailangan niyang aminin na gusto niya si King Kong. Gustong-gusto na ni Jiang Yan si Ixin mula pa noong una silang nagkita. Nakita niyang malungkot si Ixin kaya tinapik niya ang kanyang balikat at sinabing maaari siyang sumandal sa kanya, ngunit tumanggi si Ixin at nagpaalam. Nang bumalik si Ixin sa dormitoryo, naamoy ni Guanling ang amoy ng alak sa kanya at tinanong kung ano ang nangyari, kaya sinabi ni Bai Tianyu na sinipa siya ni King Kong at hinamak sila. Biglang may sumigaw mula sa ibaba, tinawag ni King Kong si Ixin para bumaba. Nang marinig niya ito, isinara niya ang bintana at umakyat sa kama. Si King Kong naman, naghahanap ng paraan para bumalik ang pagmamahal ni Ixin sa kanya. Una, nagpakita siya ng pagiging maginoo. Nakita niyang tumatakbo si Ixin sa ulan, kaya binigyan niya ito ng payong at umalis. Pangalawa, ipinakita niya ang kanyang talento sa musika sa kanya. Panghuli, sinubukan niyang makuha ang loob nito at humingi ng tulong. Madali lang si Guanling, kailangan lang siyang bigyan ng pagkain at inumin. Dadalhin niya si Ixin sa lugar na kailangan nilang pagtagpuan. Pagkatapos ay aalis at magsasabing masakit ang tiyan niya at sasabihin kay Ixin na maghintay. Samantala, aayusin ni Guanling at ng iba pa ang romantikong panahon. Sa huli, kailangan lang lumitaw si King Kong tulad ng sa Korean romance drama. Nakaupo si King Kong at nakikipag-usap kay Ixin at sinabi ni Ixin na hindi siya komportable sa loob ng ilang araw. Pagkatapos niyang saktan si King Kong, iminungkahi ni King Kong na maaari silang maging magkasintahan nang walang pisikal na ugnayan at hindi pumayag si Ixin. Lumuhod si King Kong at sinabing gusto niya si Ixin, gusto mo bang maging girlfriend ko? Tinanong ni Ixin, nagpo-propose ka ba? Pagkatapos ay tumayo si King Kong at tinanong muli, gusto mo bang maging girlfriend ko? Tinanong ni Ixin, ganyan ba kadirekta? At hindi rin siya maaaring tumanggi. Sa pagkakataong ito, nakuha ni King Kong si Ixin at naramdaman niyang mapagkakatiwalaan talaga si Guanling. Si Ixin ay medyo nalilito dahil mayroon siyang boyfriend mula sa ibang panahon.
Tinatanong niya kung maaari niyang malaman ang isang numero, ngunit tumanggi siya dahil ang paggamit ng Aiden ay isang bawal. Muling lumingon si Jason sa kanya at tinanong kung marami siyang pera at sinabi niya na wala kaya naisip niya na ang mga pelikula ay pawang panluloko. Pagkatapos ay patuloy niyang tinanong ang maraming bagay tulad ng kung marunong siyang lumipad, kung mayroon siyang mga pakpak, kung saan siya nagmula at iba pa. Habang naglalakad sina Jason at Quan Ling, may umamin sa kanya na ikinahiya niya. Nakita niya ang isang mag-asawa na magkatabi at tinanong kung mag-on ba sila at sinabi niya na may umamin na sa kanya at kinurot ang pisngi ni Quan Ling na ikinatakot nito na paparating na ang guro para tumakbo. Tumutugtog ng piano si King Kong nang makatanggap siya ng text mula kay Ixin na niyaya siyang maghapunan at pagkatapos ay manood ng scene at agad siyang pumayag ng walang pag-aalinlangan. Nauna si Ixin sa restaurant ng 0 minuto at naghintay kay King Kong at minamadali niya ito na magmadali dahil huli na kahit wala pa sa oras ng kanilang usapan, ngunit para sa kanya, ang sinumang dumating pagkatapos niya ay huli na. Habang naghihintay siya kay King Kong, naroon din si Jiang Yan, kaya lumapit siya at masayang nakipag-usap kay Ixin na nakita ni King Kong na medyo nakakainis. Nilapitan ni King Kong si Ixin at sinabing maaari silang magpatuloy sa pag-uusap, ngunit sinabi ni Jiang Yan na hindi na niya guguluhin si Ixin at ang boyfriend niya. Ngunit bago siya umalis, sinabi niya ang isang bagay na hindi malinaw kay Ixin na ikinainis ni King Kong at tinanong siya kung ano ang problema. Ngunit sinabi ni Ixin na dapat niyang tanungin kung ano ang gusto niyang kainin sa halip na questionin siya. Humingi siya ng paumanhin at tinanong kung ano ang gusto niyang kainin, ngunit ang kanyang saloobin ay nakakainis, kaya di kailangan niyang gawing galit din si Ixin na umalis at sinabi sa kanya na kumain mag-isa. Pagbalik sa kanyang kwarto, nagreklamo si Ixin kay Guanling tungkol sa saloobin ni King Kong na labis na ikinainis niya at ayaw nang kumain. Narinig ni Guanling ito at inanyayahan si Ixin na kumain dahil alam niyang hindi pa ito kumakain at gusto rin niyang makibalita. Naisip ni Ixin na si Guanling pa rin ang pinakamahusay at balak niya pa itong halikan. Naisip ni King Kong ang masayang pag-uusap ni Ixin at Jiang Yan na ikinainis niya. Sinabi ng system robot sa kanya na iyon ay selos at ipinaliwanag ito sa kanya. Ipinaliwanag din ni Guanling kay Ixin na nagsiselos si King Kong na hindi niya rin naisip. Nang malaman ni Ixin na selos iyon, umiti siya ng palihim. Ang malabong sinabi ni Jiang Yan kay Ixin ay tungkol sa pagbuo ng isang banda at naramdaman ni Ixin na napakabuti niyon para sa kanyang kinabukasan. Kinaumagahan, gumising siya ng maaga at nakatanggap siya ng text mula kay King Kong na nagtatanong kung galit pa ba siya. Ngunit matagal niyang tinype ang sagot at hindi niya alam kung paano sumagot. Bumaba si Guanling sa kama at tinanong si Ixin kung pumapayag ba siya sa sinabi ni Jiang Yan at nag-aalangan si Ixin dahil mukhang hindi gusto iyon ni King Kong. Sabi ni Guanling, isama mo rin siya at naisip ni Ixin na makatwiran iyon. Naroon sina Ixin, Guanling at King Kong sa silid ng mga instrumentong pangmusika at mayroon ding bagong mukha na si Jiang Yan. Paglitaw niya, agad na inayos ni King Kong ang kanyang manununtok at tiningnan siya ng masama, ngunit sinabi pa rin niya na walang anuman. Palihim na umupo si Guanling upang panoorin ang kanilang love story. Ipinakilala ni Ixin si Jiang Yan bilang ang taong nakaisip ng ideyang ito. Si Ixin ang unang tumugtog ng piano upang magbigay ng ritmo para sa grupo. Pagkatapos, tumugtog si Jiang Yan ng parehong tono kasama niya at nang makita ito ni King Kong, sumingit siya sa piano ng mabilis para hindi siya makahabol at pagkatapos ay pareho silang baliw na tumugtog na parang nag-aaway. Walang sinuman ang sumuko at ang kanilang mga mukha ay nakatingala sa kisam. Nang makita ito ni Ixin, hindi niya ito matiis at sinigawan silang tumigil at matutong magtulungan para sa pagtatanghal na nagpagalit sa kanilang dalawa. Sa panahon ng pahinga, naglakad si Ixin kasama si King Kong at tinanong kung bakit siya malungkot kamakailan at sinabi niya na hindi ako malungkot at nag-o lang si Ixin at hindi na nagtanong pa na naging kakaiba para kay King Kong. Sumagot si King Kong na ganoon siya dati, ngunit sinabi ni Ixin na mas gusto niya siyang maging masaya, kaya sinubukan ni King Kong na baguhin ang kanyang saloobin sa harap niya upang maging masaya at niyaya siyang mag-lunch. Biglang sumulpot si Jiang Yan at tinawag si Ixin sa pangalan niya, kaya pinagsabihan siya ni King Kong na tawagin siyang ate. Inabot ni Jiang Yan ang papel kay Ixin, ngunit kinuha ito ni King Kong, kaya pumunta siya sa kabilang panig para bigyan ng regalo si Ixin sa harap ni King Kong. Tinanggap pa rin ni Ixin ang regalo ni Jiang Yan sa harap ni King Kong, kaya sinabi niya ng malakas sa tainga ni Ixin na nagugutom na siya at umalis ng maaga. Nang makita ito ni Ixin, nagpaalam siya kay Jiang Yan at sinundan si King Kong. Nang gabing iyon, habang inaayos ni Ixin ang musika, lumapit si King Kong at sinabi sa kanyang ibigay ang bagay na ibinigay ni Jiang Yan. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa basurahan at binigyan siya ng iba na may hugis puso. At sinabi niya sa kanya na mula ngayon, ang mga bagay na ibibigay lamang niya ang gagamitin niya at pagkatapos ay nagtawanan silang dalawa habang nakatingin sa isa't isa. Kinabukasan ay ang pagtatanghal ng banda ni Ixin at masaya siyang tumutugtog at kumakanta kasama si Jiang Yan na labis na ikinainis ni King Kong at ang kanyang mga mata ay parang kutsilyo. Sa pagtatapos ng pagtatanghal, lumingon si Ixin upang tingnan si King Kong habang si Jiang Yan naman ay nakatingin sa kanya. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Ixin, ngunit sumingit si King Kong sa pagitan at hinawakan ang kamay ni Jiang Yan at sabay-sabay silang nagbuo sa mga manunood. Sa sandaling bumaba ang kurtina, binawi ni Jiang Yan ang kanyang kamay at kinusot naman ni King Kong ang kamay niya na parang marumi iyon. Sa dormitoryo, tinanong ni Ixin si Guanling tungkol sa kanilang relasyon ni King Kong dahil pakiramdam niya ay naiinis si King
King Kong. Sinabi ni Guanling na sa entablado, nakakatakot ang mga mata ni King Kong, na parang handa na siyang kainin si Jiang Yan ng buong buo. Nang magtipon-tipon ang grupo upang uminom, nag-anunsyo si Ixin ng isang mahalagang bagay mula ngayon ay maghihiwa-hiwalay na ang kanilang grupo. Nawalan agad ng gana si Jiang Yan nang marinig ito. Siya ay nabigo at hindi maintindihan kung bakit, kaya sinabi ni Ixinran na ginawa niya ito dahil kung hindi siya magdesisyon ng ganoon ay may isang tao na magiging masungit at mag-aaway araw-araw. Parang naintindihan ni Jiang Yan at tumuloy na lang sa pag-inom. Magkasama sina Ixinran at King Kong na umuwi. Hinatid siya niya at pakiramdam niya ang daan ay napakaikli at ang paglalakbay ay napakabilis. Nagpaalam sina King Kong at Ixinran sa isa't isa, ngunit ayaw nilang maghiwalay. Magkatitigan sila at pagkatapos ay lumapit si King Kong at tinanong kung gusto niya siya, kaya namula siya at sinabing gusto niya siya at sa wakas ay nagpaalam na rin sila sa isa't isa. Sa ilalim ng kalmadong buwan may isang lasing na nagngangalang King Kong. Siya si pakaliwa-kaliwa at inisip na si Ixinran ay nakabuka ang kamay at naglalakad patungo sa kanya, kaya tumakbo siya para yakapin at halikan ang isang puno at pagkatapos ay nagselfie pa. Si Ixinran naman na may magandang panaginip na parang painting kasama si King Kong ay ginising ni Guanling dahil naghihintay ito sa ibaba. Hinatid ni Guanling si Ixinran pababa at sinabing dapat siyang magpasalamat sa kanya dahil para lang masiguro na makapunta siya sa kanya ay kinailangan niyang ipagbili ang kanyang kaibigan. Gusto pang magsalita ni Guanling nang itinulak siya ni Ixinran dahil sa takot na malaman ang katotohanan. Sila ay nag-date at hindi niya naisip na marunong siyang magmaneho. Sinabi niya na rent a car ito at nag-aral siyang magmaneho, kaya ano ang problema? Naalala niya na sa bus ay akala niya nahihiya si kuya. Sinabi niya na noon ay hindi pa niya naiintindihan ang pag-ibig, ngunit ngayon ay naiintindihan na niya dahil marami siyang natutunan sa kanya. Pagkatapos ay sumakay sila sa kotse at pumunta sa lugar na gusto niyang puntahan niya. Nagulat si Ixinran nang dalhin siya ni King Kong sa lugar na ito. Ito ay ang lugar kung saan sila nagcamping noon sa tag-init at siya ay nagkamali, kaya sa pagkakataong ito ay gusto niya siyang dalhin sa lugar na ito upang mag-sorry at magbago. Gusto siyang halikan ni King Kong ngunit umiwas siya dahil bawal siyang hawakan. Pagkatapos ay umupo siya at kumain ng mansanas at kinuha niya ang mansanas na kinakain niya at kinain niya rin sa parehong lugar at pagkatapos ay ibinigay sa kanya. Masaya silang naglaro, magkasamang gumawa ng mga hayop gamit ang anino at pagkatapos ay gumawa ng puso at bumaling si kuya at gusto niya siyang halikan. Magkasama silang naglakad, binigyan siya ng kanyang jacket para hindi siya lamigin dahil nasa bundok sila at naghanda rin siya ng mosquito repellent para sa kanya. Nakakita si Ixinran ng alitaptap kaya hinuli niya at sabay silang nag-wish na magkasama sila magpakailanman. Sinabi ni King Kong kay Ixinran na ibigay ang kanyang kamay at ibinigay niya sa kanya ang regalo na ibinigay niya noon sa kanya na nasira, ngunit inayos niya ito upang bumalik sa orihinal na estado nito. At sinabi niyang gusto niya si Ixinran muli upang bumawi sa nakaraan at pagkatapos ay maraming alitaptap ang lumipad at bumuo ng isang napakagandang tanawin. Sa tent, natulog si Ixinran habang siya ay pinagmamasdan niya hanggang umaga at tinakpan niya siya mula sa araw upang makatulog pa. Biglang lumiwanag ang pulso ni Ixinran, umabot sa 100% ang core energy at otomatikong bumalik kay King Kong. Lumabas ang system robot at inanunsyo na matagumpay na nakuha ang core energy at sinimulan ang 72 oras na countdown upang umalis sa espasyo na ito at bumalik. Nagising si Ixinran at lumabas upang hanapin siya, ngunit wala siyang anumang kasiyahan. Tinanong niya kung mayroon siyang iniisip at matagal bago siya nakasagot na aalis na siya sa lugar na ito. Pilit na umiti si Ixinran upang tanungin kung kailan siya babalik at sinabi niya na ang mga turista sa oras ay hindi babalik sa parehong espasyo. Tinatanong ni Ixinran kung siya ba ay maagang aalis dahil sa kanyang katigasan ng ulo na ginamit ang lahat ng kanyang core energy. Sinabi niya na masyadong matagal na ang biyahe niya sa oras na ito. Sinisisi ni Ixinran si King Kong dahil bakit ngayon lang niya sinabi sa kanya. Ano ba talaga siya sa paningin ni kuya? Sinabi niya na kinamumuhian niya si King Kong at pagkatapos ay umalis at umupo sa isang sulok na yakap ang regalo at umiyak ng husto. Bumalik si Ixinran sa dorm na may tuyong mga mata na nagtatago ng kanyang emosyon. Nakaupo siya ng tulala hanggang sa makatanggap siya ng text mula kay Jiang Yan na nagtatanong tungkol sa kanya. Ayaw niyang sumagot dahil iniisip lang niya si King Kong, ngunit nang yayain siya nitong uminom, pumayag siya. Kinakausap siya ni Jiang Yan habang umiinom lang siya ng alak. Nang makita ito, sinabi niya sa kanya na mas lalo lang siyang magiging malungkot. Sinabi ni Ixinran na minahal ba niya ang isang tao para maintindihan niya ang kanyang pakiramdam pagkatapos mag-love at naantig niya ang kanyang sakit. Dahil mas masakit ang one-sided love, kaya humingi siya ng tawad sa mga sinabi niya. Tumayo si Ixinran, ngunit natisod siya at sinalo siya ni Jiang Yan at may isang tao na nakatayo sa isang sulok na kumukuha ng larawan ng dalawa. Matapos saluhin si Ixinran, si Jiang Yan ay nahihiyang inaaliw siya at sinabing kahit papaano ay maganda pa rin ang alaala na iyon at pagkatapos ay nagtuos ang dalawa. Kinabukasan, minadali ni Guanling na gisingin si Ixinran dahil may problema. Ang buong paaralan ay puno ng mga larawan ni Ixinran na kayakap ang ibang lalaki at hindi si King Kong. Agad siyang tumakbo upang tingnan ang mga ito at galit na inalis ang lahat ng ito at nang aalis na siya, nakita niya si King Kong at kahit na gusto niyang magpaliwanag, umalis na lang siya para makalimutan siya. Nang makasalubong si Bai Jianyu, galit na sinabi niya kay Ixinran na sinasabing siya say magulo kasama ang lalaking ito sa umaga at kasama ang ibang lalaki sa gabi at ang kanyang time management ay talagang kahanga-hanga. Si Guanling naman ay naging agresibo at pinagtanggol si Ixinran. Pinayuhan niya si Ixinran na hanapin si Jiang Yan upang linawin ang bagay na ito, ngunit sinabi niya na hindi na kailangan.
Hinahanap ni Jiangyan si Bai Jianyu at sinisisi siya kung bakit niya ito ginawa. Gusto niyang magsumbong ngunit si Ixinran lang ang magdurusa. Sinasabi ni Bai Jianyu na hindi bati iyon din ang gusto niya. Noon, nang kinamumuhian ni Jiangyan ang dalawa dahil sa maling pag-aakala, nakilala niya si Bai Jianyu. Dahil pareho silang may kalaban, nagtulungan sila ngunit matapos maresolba ang kanilang pag-aakala, ayaw na niyang saktan sila. Lahat ng pag-uusap ni na Jiangyan at Bai Jianyu ay ni-record ni King Kong at ni video. Muli siyang nagkamali. Sinabi ni King Kong sa dalawa na huwag nang magtago at pagkatapos ay isinumite ang ebidensya sa guro. Lahat sila, sina King Kong, Jiangyan at Bai Jianyu ay nasa opisina ng punong guro. Pagkatapos panoorin ng guro ang video ay hinatulan niya ang dalawa. Nagpaliwanag si Jiangyan na walang nangyari sa pagitan nila ni Ixinran. Ang mga larawan ay kinuha niya ng lihim at ipinakalat. Wala nang masabi si Bai Jianyu upang ipagtanggol ang kanyang sarili dahil iyon ang totoo. Pagkatapos ay sinabi ng guro sa dalawang lalaki na umalis at sinabi na sa pagkakataong ito ay hindi na matatanggap ng paaralan si Bai Jianyu. Nag-init ang kanyang dugo sa galit kay Ixinran. Nakilala ni Bai Jianyu si Ixinran at sinabi na siguradong masaya siya dahil gusto siya ni King Kong at ngayon ay gusto rin siya ni Jiangyan na dating kalaban niya. Samantala, lalo akong nagagalit sa iyo. Sinabi ni Ixinran na hindi pa rin niya nakikita ang kanyang mga pagkakamali at palagi na lang sinisisi ang iba. Sinabi naman ni Bai Jianyu na walang sinumang snowflake ang walang kasalanan. Nang malaman ni Ixinran na tinulungan siya ni King Kong, sinubukan niyang hanapin ito, ngunit hinila siya ni Bai Jianyu at nag-away sila sa hagdan. Nang lumabas si King Kong, nasaksihan niya na itinulak si Ixinran. Sinubukan niyang abutin ang kanyang kamay upang hawakan siya, ngunit huli na. Sa kritikal na sandali, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa pagtigil ng oras at bumaba upang saluhin si Ixinran sa kabila ng pagbabawal. Upang magdusa sa parusa, gusto niyang maging maayos siya at gusto niyang siya ang parusahan. Pagkatapos ay hinalikan niya siya at ibinalik siya sa nakaraan upang kalimutan ang lahat tungkol sa kanya. Ngunit wala itong epekto sa kanya dahil naaalala niya ang bawat piraso ng alaala niya kay King Kong at hindi niya kailanman malilimutan. Patuloy na isinusulat ni Ixinran ang pangalan ni King Kong sa papel at ang mga alaala sa kanya ay patuloy na bumabalik at pinapaalala niya ang kanyang sarili na huwag siyang kalimutan. Ngunit ang lahat tungkol sa kanya ay unti-unti nang nawawala sa kanyang buhay kaya ang kanyang mga luha ay patuloy na bumabagsak sa desperasyon. Si King Kong sa kanyang alaala ay isa-isang nawawala na parang usok. Iniiwan siyang mag-isa at hindi na niya maalala kung bakit siya umiiyak. Nakareceive ng abiso si King Kong na ang kanyang pagiging time traveler bilang estudyanteng si King Kong na gumagamit ng kanyang kapangyarihan ay naging sanhi ng pagsabog ng core energy at hindi na siya makakabalik sa parallel space. Pumunta si Ixinran sa puno na puno ng magagandang alaala nilang dalawa at ngayon ay mag-isa na lang siya. Tinanong ni King Kong ang system kung nagdurusa ba si Ixinran sa kanyang pag-alis. Sumagot ang system na ang lahat ng kanyang ginawa sa espasyo na iyon ay nabura na parang hindi siya pumunta sa lugar na iyon. Inisip ni King Kong na mabuti na rin iyon, hindi na siya magdurusa pa at umalis na siya. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi kayang burahin ng kanyang kapangyarihan ang malalim na alaala sa puso ni Ixinran. Patuloy lang siyang nakaupo na nakatingin sa langit. Iniisip na nasa tabi niya siya at naalala ang mga magagandang alaala na iyon. Unti-unti siyang nakakalimutan, ngunit pinipilit niyang alalahanin. Patuloy na iniisip siya at naghihintay na bumalik siya kahit gaano pa kalayo ay maghihintay pa rin siya.